Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang update. Pinilahan ang The Kingdom at iba't iba ang reaksyon ng mga nanonood niyan dito sa Mega Mall. Lahat sila napuna ang husay sa pag-arte ni Bossing Vic Soto bilang Lakan Makisig. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng update mga kaaldab. Ito yung mga kumbaga kaganapan nga po sa Metro Manila Film Festival. Magtataka po kayo mga kaaldab, bakit nga po ba hindi naglabas ng unang araw kung magkano nga po ba ang kinita o first day gross ng Metro Manila Film Festival na kung saan 100 cinema nga po raw ang binuksan nito. Na kung titignan nyo naman po at susuriin, dapat naglabas na po talaga sila kung sino nga po ba talaga yung naging top 1. Kung sino nga po ba talaga yung nangunguna. Marami pa kasing mga kwento na lumalabas, The Green Bones, na kung saan sa GMA Network nga po, ito nga po daw yung best picture. At ito nga po daw yung talagang kumita ng malaki. Base po ito mga kaaldab sa mga nakukuha kong informasyon. At syempre nagiging trending din po siya at nagiging viral. Kung pagbabasihan nyo lang po yung mga reporter po sa TV5 na sinasabing top 1 nga po raw yung kay Bossing. Kung manonood naman po kayo ng GMA Network, top 1 naman po yung palabas nila. Kaya mapapaisip din po kayo, di po ba? Tapos kay Vice Ganda. O, maraming mga kwento po na mababasa kayo. Pero kung updated po kayo, madali nyo matutumbok. Masasabi kung sino nga po ba talaga yung kumita o hindi. Hindi po ba kapag malaki yung kinita mo, agad-agad maglalabas po kayo kung magkano nga po ba talaga ang totally na kinita nga po ng pelikula. Gayong ito po ay wala ng kumbaga kalaban. Po ba? Puro Metro Manila Film Festival o yung mga masasabi natin iba-iba yung mga palabas na pinipilahan. Real talk yan mga kaaldab. Kaya nga sa mga nagsasabi po na kumita yung ganito, kumita yung ganyan, wag po kayong basta-basta maniniwala. Kasi wala naman po talaga silang pinakita. Hindi naman po sila naglabas. Patunay lang yan na magkakaroon ng manipula. Hindi po ba? Parang pag kumita po yung isang pelikula, sasabihin nilang ganito, sasabihin nilang ganon. Ulitin ko lang po sa inyo, remind ko lang po sa inyo, yung pelikula po na pinalabas na nga po sa YouTube, yung kay Henyo Master Joey De Leon at Alex Gonzaga, napakagandang pelikula pero lugi po ang producer. Di po ba? Real talk yan, lugi po yung producer. Although maraming award ang nakuha ng The Teacher, pero hindi po yun talagang totally na kumita. Marami lang po talagang pwedeng sabihin na ibinabalita, pero gaya po ng sinasabi ko, bago po kayo maniwala, tignan nyo po muna yung mga naglalabasan. Tignan nyo po muna yung mga kumbaga kumikita at hindi po kumikita. Kasi madali lang naman pong sabihin, lalo na nga po kapag sa telebisyon, kung kumita, pero sa totoo naman po, hindi naman po pwede nilang sabihin yan na wala po silang i-declare kung magkano talaga. Kaya lang naman po dineclare ng Hello Love Again na ganun kalaki yung kinita nila para buhayin nga po yung pelikulang Pilipino. Kaya nga po lahat po pwede ka na mag-promote. Wala nang kumbaga awayan pagdating sa pelikula. Pwede mo nang i-promote kahit saan. Hindi po ba? Kaya kung ano man po yung kinita ng Hello Love Again, hindi po pwedeng gawin dito
sa Metro Manila Film Festival kasi babayaran po nila kung magkakaroon po ng padding. Di po ba? Bilyon pala yung kinita bakit hindi man lang makapagbayad? Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit wala pa pong inilalabas ang Metro Manila Film Festival kung sino nga po ba talaga ang malaking kinita? Di po ba? Hindi, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Lalo na nga po sa mga sumusubaybay sa channel ni Mr. Destiny. Marami kasing mga kwento po talaga yung lumalabas, pero syempre kailangan po natin tignan sa social media. Tignan natin kung ano na nga po ba yung trending, kung ano nga po ba talaga yung kumita, kasi dalawa lang po yan Di po ba? Yung kabilang network, sasabihin nila sila yung nag-top 1. Sasabihin naman ng isang network, sila yung number 1. Sasabihin naman ng isa, mahaba pila. Di po ba? Kasi kung titignan nyo po, hindi po talaga pumasok Di po ba? Talagang ang naglaban-laban lang po dito yung mga masasabi natin na popular, yung sinuportahan na talagang umubos po ng makinarya. Kasi kung titignan nyo po ang TV5, hindi naman po sila tumulong ng gusto Hindi po katulad ng GMA, ABS-CBN, talagang totally araw-araw po talagang pinopromote. Hindi lang sa kanilang network, kundi sa labas. Di po ba? Yan po yung pagkakaiba. Pero gaya po ng sinasabi ko at pinapaliwanag, magtataka naman po kayo kung bakit nga po ba hindi man lang naglabas. Di po ba? O dahil hindi nga po kumita, o baka takot nga po silang malaman kung kumita siya dahil hahabulin nga po sila ng tax. Di po ba? Isa po yan sa rason mga kaaldab kung bakit yung Imagine You and Me at yung isa pa With Feelings hindi po inilabas o hindi man lang po isinapubliko kung magkano yung kinita ng Imagine You and Me at yung isa pa With Feelings. Di po ba? Yan sinasabi natin mga kaaldab na kumbaga nag-hocus focus. Kaya nga marami nagsasabi yung Imagine You and Me ang pinakamalaking kinita. Totoo naman po yan Pero wala po talagang i-declare kung magkano talaga yung totally na kinita na kumbaga may nagsabi 800 million, may nagsabi naman pong 500 million. Yung totally talagang gross katulad po ng Hello Love Again. Po ba? Parang ganun. Pero yung isa pa With Feelings, sino nga po ba yung kasunod niyan? Yung kalaban ng isa pa With Feelings. Na dapat inilabas din po kahit indie film po yun, ipinakita sana nila o inilabas po sana nila kung magkano talaga yung totally na kinita. Pero hindi Hindi po ganon. Wala po talagang inilabas na o baka may mag-react naman, Mr. Destiny, may nilabas ang isa pa With Feelings kung magkano po yung kinita. Wala po. Para lang klaro, para lang po basagin, baka sabihin nila may naglabas, hindi ko lang po makita. Gaya po ng pinapaliwanag ko, si Mr. Destiny updated po tayo. Imposible naman po na sila nakakakita, ako hindi. Imposible naman po na nagte-trending po sa kanila, sa akin hindi. Kasi bawat po anggulo, lalo na po sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, syempre tinitignan po natin yan. Hinahanap po natin yan. Tinitignan natin kung kumikita nga po ba o hindi. Syempre may mga article na sinusulat na unang araw ng ganito, ganyan, walang pila. Kasi kung mahaba po pila niyan, ipapakita po yan sa telebisyon. Gaya po ng GMA Kapuso. Di po ba yung ganito kahaba yung pila? Katulad ng TV5, di po ba pinakita po ng TV5 yung nanood ko po sa inyo yung maiksing video dyan. Nakita nyo po ba mahaba ang pila? Hindi na po nila pinakita kasi yung tao hindi naman po ganun na ngayon Kasi mapapanood nila yan sa Netflix, di po ba? Ganun po ka masabi natin na hindi po talaga nagkiklik. Gaya nga po ng sinabi ko, ulitin ko lang po, for the record lang po. Wala pong inilabas kung magkano nga po ba talaga ang kinita ng unang araw po ng Metro Manila Film Festival at kung sino nga po ba talaga yung number 1 na malaki po ang naibentang ticket. Wala pa naman po yung award niyan Kumbaga yung nanood lang o yung talagang naging number 1 blockbuster. Wala po kayong
makikitang ganyan. Di po ba? Real to kaya mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.